Awit 65:1-4. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Seyon ay papurihan, dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, patawad mo'y amin pa ring nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagala kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, pinupuri ka po namin at itinataas ang iyong kabanal-banalang pangalan. Sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw lang ang marapat sa mga ganitong pagpupuri. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sa paglapit namin, Panginoon, pakalinisin mo po kami. Anumang pagkakamali namin, pagkukulang sa iyo at mga kasalanang nagagawa, patawarin mo po kami, O Diyos, at linisin, sapagkat anumang karumihan, Panginoon, ay hindi maganda sa aming mga puso at siyang hahadlang sa mga biyaya na aming hinihiling sa iyo. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagpapatawad. Maraming salamat at kami may ganitong gawain, panahon upang ikaw ay makaniig namin sa pamamagitan ng panalangin. Salamat, Panginoon, at meron kaming oras para sa iyo. Bagaman kami ay busy sa iba't ibang gawain. Sa paglapit namin, Panginoon, samahan mo po kami at pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po ang magdadala ng iyong mensahe na maibigay sa amin ng buong linaw ang mga salita mo na siya naming gagamitin sa aming pang-araw-araw na buhay. At kaming mga nakikinig, O Diyos, ibukas mo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang mga salita mo at magamit namin, O Diyos, sa aming pagiging tunay na mga alagad mo. Samahan mo po kami lagi at naway pagpalain ang gawaing ito. Naway ang banal na Espiritu mo, O Diyos, ang manguna sa aming gawaing ito. Ito po'y pasasalamat at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Muli, O Diyos, na kami ay makaranas ng mga biyaya ng iyong salita at gano'n na rin, O Diyos, yung karapatan na kami makalapit sa trono mo upang sabihin po ang aming mga panalangin. Ilapit po sa inyo ang aming mga concerns. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran na sa ngayon ay kasama po namin sa himpapawid po, Panginoon, sa internet, sa Facebook Live, na kung saan, O Diyos, kahit po wala po kaming harap-harapan na pagpupulong, pero malaking bagay po, Panginoon, na in spirit and in truth, we are able to worship you and able to come together in you in prayer. Sa ngayon, O Diyos, panalangin po namin, samahan mo kami sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. O Diyos, paliwanagan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa banal na Espiritu upang maunawaan namin ang nais mong iparating sa amin sa iyong mensahe, O Diyos, na siyang dadalhin ng iyong abang lingkod. O Diyos, ikaw po ang maitaas, madakilat at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naalala po ninyo ang huling sermon ng ating guest speaker na si D.S. Jezreel Alvarado, napakalaga daw po ng panalangin para sa isang iglesia. Kaya po minarapat po ng iyong abang lingkod na gumawa po ng series of sermons on prayers. Sa ngayon pong gabi, ang ating pong sermon ay pinamamagatang ang tawag sa panalangin. Ito po ay nanggagaling sa tekstong Lucas 18:1. Ang sabi po rito, pagkatapos nagkwento si Jesus ng isang talinghaga upang ipakita sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag panghinaan ng loob. May itatanong lang ako, simple lang. Kung may nagtanong sa inyo, ano ang pinakamahalagang ministry ng iglesia? Ano ang isasagot ninyo? Siguro sasabihin ng iba, pangangaral. Ang iba, ebanghelismo, pagdidisipulo, o kaya mission work. Siguro sasabihin ng iba ang mga bagay nito at alam ninyo na tama naman lahat iyon. Pero ito ang katotohanang minsan nakakalimutan natin. Bago magbunga ang lahat ng iyan, kailangan muna ng panalangin. Isipin ninyo ito, kahit gaano kaganda ang binhi, kung walang ulan, hindi tutubo. Kahit gaano kaganda ang lampara, kung walang langis, hindi ito iilaw. Ganun din ang iglesia. Pwedeng may magagaling na singer, mahusay na leaders, maayos sa programa, maganda pang gusali. Pero kung walang panalangin, unti-unting humihina ang espiritual na kapangyarihan. At alam ito ni Jesus. Kaya bago niya turuan ang mga alagad kung papaano mamuno, tinuruan niya muna silang manalangin. Ang sabi sa Lucas 18:1, dapat silang laging manalangin at huwag panghinaan ng loob. Hindi lang ito tungkol sa madalas na panalangin. Ito ay tungkol sa pamumuhay na konektado sa Diyos araw-araw. Dahil ang totoo, ang pinakamalaking ginagawa ng Diyos, kadalasan, nangyayari muna sa lihim bago makita sa harap ng iba. At ngayong gabi, inaanyayahan tayo ni Kristo sa ganitong klase ng buhay. Ang unang punto, ang panalangin ay paanyaya na lumakad kasama ang Diyos araw-araw. Kapag pinag-usapan ni Jesus ang panalangin,
Hindi lang siya nagbibigay ng utos, nag-iimbita siya. Hindi lang ito checklist, hindi lang, "Lord, ito po ang kailangan ko." Ang panalangin ay pakikisama, relasyon, paglalakad kasama ang Diyos. Oo, pakikipag-usap ito sa Diyos. Pero higit pa doon, pamumuhay kasama siya. Naalala niyo ba ang Garden of Eden? Bago pumasok ang kasalanan, kasama ng Diyos ang tao. Naglalakad, nakikipag-ugnayan. Yan ang original na disenyo ng Diyos. At ang panalangin ang nagbabalik ng relasyong ito. Minsan hindi naman tayo tumitigil maniwala sa Diyos. Pero unti-unti tumitigil tayong lumakad kasama siya. Nagiging busy, nadi-distract, napapagod. At hindi natin namamalayan, lumalayo na pala ang puso natin. Pero si Jesus, hindi niya kailanman hiniwalay ang panalangin sa buhay niya. Bago pumili ng alagad, nanalangin siya ng buong gabi. Bago ang krus, nanalangin siya sa Getsemani. Habang nasa krus, nanalangin pa rin siya. At hanggang ngayon, namamagitan na siya para sa atin. Kung si Jesus nga ay nananalangin, lalo na tayo. Alam ninyo, noon nagsimula si John Wesley ng kilusan na tinatawag nating Methodist, ngayon hindi niya balak magtatag ng bagong iglesia. Ang gusto niya, bagong puso, tunay na pagbabago. At ano naging susi? Hindi lang siya nagtipon para mag-aral. Nagtipon siya para manalangin. Maging tapat, magtanong ng malalim. Ang katanungan kadalasan sa kanilang mga class meetings ay ganito: kamusta ang kaluluwa mo? Ano ang pinagdadaanan mo? Saan mo naranasan ng Diyos ngayong linggo? Hindi lang pambungad ang panalangin. Ito ang tibok ng buhay nila. At dahil doon, dumating ang revival. Pangalawa, binabago tayo ng panalangin, hindi lang ang sitwasyon. Sa ating tradisyon, tinatawag natin itong means of grace. Mga simulaing paraan na ginagamit, simpleng paraan na ginagamit ng Diyos para baguhin tayo. Pagbabasa ng Biblia, banal na hapunan, pakikipagkapwa, paggawa ng mabuti. At isa sa pinakamahalaga ay ang panalangin. Pakinggan ninyo ito. Hindi lang sitwasyon ang binabago ng panalangin. Tayo mismo ang binabago nito. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, may nangyayari. Ang Espiritu Santo kumikilos. Ipinapakita niya ang kayabangan, inilalantad ang di pagpapatawad. Pinapansin ang mga bagay na iniiwasan natin. Hindi para husgahan tayo, kundi para baguhin tayo. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa mas pagsisikap. Ito ay tungkol sa mas malalim na pagsuko sa Diyos. At sa panalangin nangyayari ang pagsukong ito. Parang ganito, naranasan niyo na bang tumayo sa maliwanag na ilaw tapos bigla mong nakita ang dumi sa damit mo? Hindi naman bagong dumi iyon, nandoon na lang talaga. Pero nakita mo ito dahil sa liwanag. Ganon din sa panalangin. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas nakikita natin ang sarili natin.
Oo, minsan uncomfortable. Pero doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang panalangin ay ang workshop ng Diyos. Doon niya hinuhubog ang puso natin. Doon niya binabago ang ugali natin. Doon niya tayo tinuturuan magmahal. Pangatlong puntos, sa panalangin nagsisimula ang revival. Kung titingnan natin ang Biblia at kasaysayan, malinaw ang isang bagay. Hindi gawa ng tao ang revival. Ipinapanalangin ito. Alalahanin natin ang Pentecost. Hindi sila nag-strategize. Hindi sila nagplano. Nanalangin lang sila. 10 araw silang naghihintay sa Diyos. Magkakasama, nagkakaisa. At pagkatapos, dumating ang Espiritu Santo. Doon isinilang ang iglesia sa isang prayer meeting. Gayon din sa kasaysayan. Noong ika-18 siglo sa England, wasak ang lipunan. Bisyo, karahasan, kahirapan. Parang hopeless. Pero may mga taong nananalangin. Si John Wesley, Charles Wesley, mga ordinaryong tao. Maagang gumigising para manalangin. Nagpupuyat sa pananalangin. Seryosong hinahanap ang Diyos. At unti-unti, may nangyari. May mga taong nakakakilala kay Kristo. May mga pamilyang naibalik. May mga komunidad na nagbago. Hindi ito nagsimula sa programa. Nagsimula ito sa panalangin. Pang-apat na puntos, huwag panghinaan ng loob. Ngayon, maging totoo tayo. Dito tayo nahihirapan. Kasi minsan, nananalangin tayo pero parang walang nangyayari. Ipinapanalangin mo ang anak mo, lumipas ang taon. Ipinapanalangin mo ang kagalingan, wala pa rin. Pinapanalangin mo ang pagbabago, parang pareho pa rin. At daan-daan, pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya sinabi ni Jesus, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil alam niya, matetempt tayong sumuko. Pero ito ang totoo. Kumikilos ang Diyos. Kahit hindi mo nakikita. Parang magsasaka. Nagtatanim siya, pero hindi niya mapipilit tumubo agad ang binhi. Patuloy lang siyang nagdidilig. Ganon din ang panalangin. Bawat panalangin mo, parang binhi. May mabilis tumubo, may matagal, pero walang nasasayang. At ito pa, habang naghihintay ka sa Diyos, kumikilos ang Diyos sa iyo. Anong application natin sa ating mga sarili? 3 simpleng hakbang. Ngayon linggo, inaanyayahan ko kayo. Simple lang, pero mahalaga. Una, maglaan ng araw-araw na oras sa Diyos. Kahit 15 o hanggang 20 minuto lamang. Hindi para kumita ng pag-ibig niya, kundi dahil mahal ka na niya. Iingatan mo ang oras na iyon. Pangalawa, ipanalangin ang kabanalan, hindi lang ang tagumpay. Sa halip na, Lord, i-bless mo ang mga plano ko. Sabihin mo, Lord, gawin mong katulad ako ni Kristo. Mas malaga sa Diyos kung sino ka magiging. Ikatlo, simulan ang revival sa sarili mo.
Madaling sabihin, "Lord, buhayin mo ang iglesia." Pero baka nagsisimula ito sa, "Lord, buhayin mo ako. Baguhin mo ang puso ko. I-renew mo ang pag-ibig ko. Punuin mo ako ng iyong espiritu." In conclusion, mga kapatid, ang pinakamalaking pangangailangan ng iglesia ngayon ay hindi mas maraming programa, hindi mas maraming pera, hindi mas maraming talento. Ang kailangan natin, mga taong nananalangin. Dahil sa panalangin, ipinapanganak ang pananampalataya. Sa panalangin, lumalago ang kabanalan. Sa panalangin, nagsisimula ang revival. Nauunawaan ito ng unang iglesia. Nauunawaan ito ng mga Metodista. At higit sa lahat, nauunawaan ito ni Jesus. At ngayong gabi, inaanyayaan tayong muli ni Jesucristo. Hindi sa gawain lamang, kundi sa relasyon. Hindi sa obligasyon, kundi sa pakikisama. Ang tanong, tutugon ka ba? Tayo po sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil inuna niyo pong ituro sa amin kung paano manalangin. Napakalaga po, Panginoon, ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iyo, ang pakikipag-usap sa iyo. Because prayer builds the church. Because prayer builds the character. Prayer transforms us. And prayer brings revival. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa ang bawat mananampalataya ay makita ang kahalagahan nito, kung paano naging ehemplo si Jesucristo na palaging nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Maaga pa lang, pumupunta na po siya sa tahimik na lugar, sa hardin, sa kabundukan man, upang makipag-usap sa iyo, makapag-niig po sa inyo, upang malaman ang iyong layunin po, Panginoon. To carry out your vision, to carry out your plans. Totoo po, Panginoon, ang panalangin ay siyang naghuhugis, naghuhubog ng aming pananampalataya sa palagian naming pakikipag-ugnayan sa iyo. Kaya, O Diyos, panalangin po namin na kami tutugon sa pinakamahalagang ministry na ito ng prayer. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po sa diwa ng panalangin. Ama namin sa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil isang pribilehiyo na kami ay makalapit sa iyong trono. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa katuwiran na iginawad sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, sa aming pakikipag-isa sa Kanya, sa pagpapatawad niya sa aming makasalanan. At kami ay naituring na mga anak mo. Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Kinikilala, O Diyos, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal na di nagmamaliw. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw ay Diyos na nakikinig sa mga ninanais ng iyong mga anak. Narito po kami dumudulog sa iyo. Kami ay naniniwala, O Diyos, na igagawad mo po ang pinakamainam na kasagutan sa aming mga panalangin ito. Unang-una, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa lahat po ng mga ministries ng Taytay United Methodist Church. Kung paano, O Diyos, ay nakita po namin kung paano mo sinubaybayan ang mga care groups po, Panginoon, ang mga Bible study groups sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang araw po, Panginoon.
At nakita po ang pananabik ng iyong mga anak na ito ay daluhan at pagbabahagi ng kanilang mga patotoo kung paano ikaw naging dakila at tapat sa kanilang mga buhay ng mga nakaraang linggo. Kung paano, O Diyos, ikaw ay kumikilos sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga pag-aaral ng iyong salita. Thank you, Lord, for bringing us your people, bringing us your children in different groups, in different days, sa kung paano po, Panginoon, ay na sama-sama kami po, Panginoon, na dumudulog sa iyo in strengthening our faith to be well-grounded in your word po, Panginoon. Maraming salamat po sa natapos po na pag-celebrate ng aming church founding anniversary. Salamat po sa napakinggan po naming mensahe kay D.S. Jestril Alvarado. Salamat sa pagpapaalala po, Panginoon, na dapat kami ay isang mapanalangin na iglesia. Para sa ganon ay makita, O Diyos, sa katagumpayan na lahat ng mga ministries. Dahil ito po ay nag-uumpisan lahat sa pananalangin kung paano, O Diyos, hinuhubog mo ang bawat isa sa panalangin. Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa iyong anak na si Imelda Cansino po, Panginoon, na kung paano po, O Diyos, ay nandoon ang kanyang kagalingan sa kanyang pagkaka-ospital dahil sa kanyang pagbaba ng kanyang sugar po, Panginoon. Maraming salamat, napakabuti mo po sa kanya, Panginoon, at ito ay kanya nalampasan dahil sa iyong biyaya po, Panginoon, ng kagalingan. You are the greatest healer. Salamat sa sama-samang panalangin ng iyong mga anak para sa kagalingan po ng anak niyo po ito. We pray, O Father, that you continue to heal her so that she'll have a full recovery. Patuloy rin po namin na pinapanalangin si Erning Leonson, si Ate Linda Leonson, sa kanilang mga karamdaman po, Panginoon, na patuloy niyo, O Diyos, na pinapagaling. Si Kuya Erning sa kanyang recovery, sa kanyang surgery, ganun din po kay Ate Linda Leonson. Bagamat may mga discomforts, pero Lord, nakikita namin kung paano, O Diyos, you sustain her. I pray, O Father, that you will remove the pain that she experiences, O Lord, sa araw-araw na meron pong mga nakakabit sa kanyang mga katawan, na Lord, makatulong po para maibsan ang mga pananakit na ito. Nawa, O Diyos, igawad mo ang kagalingan sa katawan ng aming kapatid na si Linda Leonson. We pray, O Father, continuously for our brethren. Kilala mo po sila, O Diyos. Maaring hindi namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sa patuloy na pagpapagaling kay Piskal Gloria de Guzman, salamat, O Diyos, dahil she is a cancer survivor na siyang ipinatotoo niya na nakaraang mga linggo, O Diyos. Napakabuti mo po sa kanya. I pray, O Father, na tuluyang mawala ang mga cancer cells sa kanyang katawan at patuloy po na ma-heal ang kanyang katawan sa patuloy niyang paglilingkod sa iyo, O Diyos, so that you can use her mightily with the testimony that she have of your goodness and your faithfulness. Patuloy po namin pinapanalangin ang mga kapatid namin na may sciatica. Pagalingin niyo po sila, O Diyos, sa mga karamdaman nilang ito. Sa mga nakakaranas ng mga sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa baga, ubod, sipon. You know them already, Panginoon. You know them personally, kaya Panginoon, dinudulog po namin ang mga kapatid na ito, that you would heal them, O Lord. Salamat din po, O Diyos, dahil
ang iyong anak na abang lingkod ay dumanas din po ng karamdaman kahapon sa kapaguran marahil. At salamat sa pahinga na ipinagkaloob mo. At ngayon po ay nakatayong muli at nakapaglingkod sa iyo. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa kagalingan na iginawad mo. Salamat po sa mga panalangin ng mga kapatiran para ako po ay um, mawala po ng karamdaman na ito, that I may be healed. Thank you, Father. Salamat din po, O Diyos, sa mga ministries na patuloy na ginagawa, katulad po ng Sahapay sa Mangga every Saturday. Salamat dahil nagpapatuloy po ito. Salamat sa mga tao, Panginoon, na dinadala mo at pinupulong mo para makinig ng iyong salita. Ang mga adults po, Panginoon, na nagpupulong sa tahanan ni Ate Nors. Salamat sa mga tagapagturo na buong tiyaga, Panginoon, na ibinabahagi ang iyong salita ng nakaraang linggo si Ate Dory po, Panginoon. Maraming salamat sa katiyagaan ni Ate Dory na makapagbahagi ng iyong salita doon. Ang mga kabataan po, mga mas bata, na pinupulong mo rin po doon sa lugar na iyon. We pray, O Father, na yung mga napaglingkuran ng mga medical, dental, and legal assistance, O Lord, ay patuloy rin po namin, O Diyos, mapaglingkuran sa mga spiritual naman ng mga bagay na pangangailangan nila. Kaya, O Diyos, we need to follow up yung mga taong ito na napaglingkuran namin. Sa mga iba pa po naming mga ministries, O Lord, I pray na iyo po ang kaming gabayan sa mga iniisip po na binabalak na makibahagi sa rescue kabataan. We pray, O Father, that you would call volunteers, would commit themselves, O Lord, to this work na kung saan ay aabutin namin ang mga bata, mga kabataan na naharap sa maraming mga challenges sa mga kasalukuyang mga hamon dito sa aming lipunan, na bata pa lang ay nakakaranas na po ng mga struggles dahil po siguro sa kakulangan ng paggabay at edukasyon, at dahil po sa kahirapan ay nalalagay po sila sa mga alanganin po na mga gawain na kung saan sila po ay napapahamak. They're longing for belongingness, pero sa belongingness na iyan ay napapahamak sila dahil sa mga maling impluwensya o barkada sa eskwelahan. I pray, O Father, na gamitin mo po ang mga taong simbahan, lalong-lalo na po, Panginoon, ang Iglesyang Metodista na nagkakaisa, upang sama-sama kami, O Diyos, na magtulong-tulong para abot ng aming tulong po dito sa Rescue Kabataan, particularly po sa Taytay National High School sa Luzon. We pray, O Father, for volunteers to train para maihanda sa mga ganitong klase mga gawain, na kung saan ang mga kabataan ay naharap sa iba't ibang hamon katulad ng premarital sex, abortion, bullying, drug abuse even in their homes, domestic violence, at marami pa pong ibang mga hamon na meron ang kabataan. Nakakalungkot dahil sila na aming tinutagurian ng mga kinabukasan ng aming bansa ay nalalagay sa mga ganitong mga kalagayan na nagsisira sa kanilang mga buhay, at nawawalan po sila ng layunin sa kanilang buhay. We pray, our Father, that through this rescue kabataan, maging isang venue for us, O Lord, to help them, O Lord, to overcome such struggles and to introduce to them, O Lord, the good news of
Jesus Christ, the gospel po, Panginoon, of Jesus Christ, who would redeem us from our sins, would give us a new life, would give us a future hope, magandang kinabukasan, at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy niyo po na pagkakaisa sa iyong mga lingkod sa United Methodist Church. Magmula po sa mga obispo, kay Bishop Rubinel Estrella, Bishop Akdal, Bishop Painit, sa iba't ibang mga district superintendents ng iba't ibang mga konferensya sa Pilipinas. I pray, O Father, na patuloy ang isusulong ay ang katotohanan na nakabatay po sa iyong salita. Maging nandoon ang integridad po, Panginoon, na magpapakita, O Diyos, ng compassion, justice, and love, pagmamahal sa aming kapwa. We pray, O Father, that you continue to give us the wisdom that comes from the Holy Spirit para malaman po namin ang nais mong isulong namin na landas patungo po, O Diyos, sa iinam effectiveness of our ministry. Bigyan niyo po ng patuloy na kalakasan ang iyong mga manggagawa po, Panginoon. Batin mo, O Diyos, sa karamihan po sa aming mga manggagawa ay nasa kaedaran na. We need, O Lord, mga manggagawa na mas bata. We pray, O Lord, that you will call young people to serve you, to have that commitment, O Lord, na bigyan mo sila ng puso na pagmamalasakit sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, na ipagkaloob ang kanilang mga talento, kanilang time, ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo. Because this is a higher calling. At alam po namin, Panginoon, ang bawat isa na nagnanais na maglingkod sa iyo ay binibigyan mo, Panginoon, ng kalakasan, katalinuhan, the strength that comes from you, the wisdom that comes from you, at hindi mo papabayaan kailanman ang mga anak mo na ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili para sa paglilingkod sa iyo. At katulad rin po kung paano niyo po iniingatan ang mga manggagawa, ay naroon din po ang iyong concern sa kanilang mga pamilya. Kung paano, O Diyos, ay pangangalagaan mo rin ang mga pangangailangan ng mga pamilya ng mga manggagawa. We pray, O Lord, continuously for Pastor Lauro Gonzaga. Salamat po, O Diyos, dahil nandun po yung kagalingan na iginawan mo po sa kanya and is on his way to recovery. I pray, O Father, patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. We pray continuously, O Lord, for our country, for our leaders, from the president to the lowest position in the government. I pray, O Father, for honesty, integrity, at nandun yung accountability and responsibility po, Panginoon, na kung paano iniluklok sila sa kanilang mga posisyon is not for their personal gain, but, O Lord, to extend the help that in their power to protect the poor, the needy, to give assistance, O Lord, to the sick, to give justice to those who are imprisoned na hindi naman talaga sila ang may sala. We pray for peace sa aming barangay, sa aming probinsya, sa aming country as a whole po, Panginoon. I pray, O Father, na ang mga anak mo, O Diyos, ay maging masugid sa kanilang mga tungkulin ng dakilang atas mo, to go therefore and make disciples of all nations, na hindi lamang, O Diyos, na nakokontento lamang na makinig sa salita mo tuwing linggo, o makinig lamang sa tuwing may prayer meeting, o makinig man lamang sa Bible study groups o care groups.
but that, O Lord, they will go out and share your word, especially to those who doesn't know you yet. Maraming salamat po sa misyon sa Kalinawan. Salamat dahil nakita po namin ang kagalakan ng mga kabataan mostly na nag-a-attend po sa Kalinawan Mission. Na kung paano, O Diyos, nakita namin na nakapaghintay po sila. After their worship service, hindi na po umuwi ang karamihan dahil hinihintay po nila kami na nanggaling dito sa Taytay United Methodist Church upang magkaroon po sila ng banal na hapunan. Salamat po, O Diyos, sa kanilang katyagaan. Salamat po, O Diyos, sa kanilang pagmamahal sa iyo na nakikita po sa kanilang katyagaan na paghihintay at makibahagi sa banal na hapunan. Salamat sa mga dinala mo po doon na mga mayap upang bigyan ng kalakasan ang mga mayap at kabataan po sa Kalinawan. Salamat sa mga provisions mo, Panginoon. Salamat po sa fellowship na nagkaroon kami with our brethren in Kalinawan Mission. Salamat po dahil nakita rin po namin ang mga pangangailangan ng iglesia. Lalong-lalo na, O Diyos, sa kalagayan ng matitirhan ng aming pastor doon na si Brother Albert Sembrano. We thank you, Lord, sa buhay ng aming kapatid na ito na matyaga po, Panginoon, na naglilingkod sa iyo sa Kalinawan Mission. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya, sa paroon niya doon every Friday hanggang sa pag-uwi niya ng Saturday. Salamat, O Diyos, sa mga nabisita ng mga kapatiran, na paglingkuran, nagkaroon ng fellowship with the youth, nagkaroon ng prayer meeting. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa iyo. Gamitin mong patuloy si Kuya Albert Sembrano, Pastor Albert Sembrano, at ang patuloy na suporta ng Taytay UMC para, O Diyos, ay maging mas malalim ang pananampalataya, lumago ang kanilang mga ministries po sa Kalinawan Mission, at in the end, O Lord, makakatayo na po sila as a local church. We pray, O Father, for provisions sa pagpapagawa ng mga pangangailangan ng Kalinawan Mission. Salamat po sa mga nag-volunteer na sinabi na po ng aming kapatiran na Linda Leonson kasama ang kanyang mga anak na they pledge, O Lord, to share in the pagpapagawa po, Panginoon, ng mga paggawain dito sa Kalinawan Mission. Salamat po sa mga pusong na ibinigay niyo po sa kanila na puso na handang tumulong po, Panginoon, at makibahagi sa misyon. We pray, O Father, na ang lahat po ng iyong mananampalataya sa Taytay United Methodist Church ay patuloy na magpanalangin. Nag-uumpisa ang lahat sa panalangin kung paano hihipuin niyo po, Panginoon, ang mga puso ng mga tao na ipagkakaloob po yung tulong nila para mapalago ang mga misyon po, Panginoon, ang mga gawain dito sa Taytay United Methodist Church. Patuloy pa rin po namin na nilalapit sa iyo po, Panginoon. We continue to persevere in our prayer. Lord, grant us a church building, a church lot that we could call our own po, Panginoon. Show us what is your will. Ano nga po ba ang iyong kalooban? Maaring meron kang ibang plano, but show us, Lord, what it is, so that we may know, O Lord, kung anong tatahakin namin na landas patungo po dito sa aming minimithi. At alam po namin po, Panginoon, that you care a lot for us na mga mananampalataya sa Taytay United Methodist Church.
at hindi mo hahayaan na kami ay nandun palagi sa disyerto pa, Panginoon. We need to see our promised land. We need to see, O Lord, yung pinangako mo na lugar na kung saan kami, O Diyos, ay yayabong, kami ay uusbong, kami ay lalago bilang isang Taytay United Methodist Church. Continue, O Lord, with our council officers, magmula po sa mga council chairperson, lay leaders, NOUS chairperson, POT, at finance committee po, Panginoon, at iba't iba pong mga leaders ng Taytay United Methodist Church. Pagkaisahin mo po kami upang maging isa ang aming mga layunin at sama-sama po namin itong isusulong ang mga programa po, Panginoon, magmula po sa distrito na iyong ibinababa sa local church, at ganoon din po ang mga gagawin namin as a local church na mas nararapat po in context sa pangangailangan ng Taytay United Methodist Church. Naalala rin po namin ang naiwan po naming gawain sa creek. Nawa, O Diyos, ay mahanap pa namin ang mga bata ng mga minsan ay nakasama namin dito, at muli ay sila'y mahikayat po, Panginoon, at mapaglingkuran namin para sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Again, Lord, we thank you for everything. Salamat, Panginoon, dahil bago pa kami lumapit sa iyo, nalalaman mo na, O Diyos, ang lahat ng aming nasa puso. May mga personal na mga panalangin ang ibang anak na nakikinig. O Diyos, kami ay sandaling mananahimik at bibigyan ko po ng pagkakataon ang bawat isang mananampalataya na idulog sa iyo ang kanilang personal na panalangin. Thank you, Lord God, kasi batid mo ang iyong mga anak. Batid mo ang kanilang mga nasa puso. Ang nais po nilang idulog sa iyo. We thank you for your response sa mga prayers na iyong, Lord, na alam kong bibigay ninyo ang pinakamainam na kasagutan sa mga panalangin na ito. Muli, kami ay nagpapasalamat, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay, tanggapin ang patuloy na biyaya na pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng kaligtasan kay Jesucristo, ang biyaya ng kalakasan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.